Nagbitiw na sa Kamara si Ilocos Sur Congressman Ronald Singson na nahaharap sa may 1 taong kulong sa Hong Kong. Pero giit ng kongresista, hindi siya nag-resign dahil sa pressure. Ikwento mo, Beverly Natividad. Bago mag-alas 4 ng hapon, ipinadala ng abogado ni Congressman Ronald Singson ang resignation letter ng kongresista sa tulong ng fax. Sa nasabing sulat na may petsang February 28, sinabi ni Singson na masakit para sa kanya ang pagbibitiw sa pwesto. Pero ginawa niya ito para mapangalagaan ang malinis na imahe ng Kamara. Nakalagay din sa sulat na hindi siya nagbibitiw dahil sa pressure. Ginagalang lang daw niya ang mga kapwa-kongresista na nanahimik at nagdasal habang dinidinig ang kaso niya sa Hong Kong. Hinatulan noong nakaraang linggo ng korte sa Hong Kong si Singson ng 18 buwang pagkakakulong dahil sa pagdadala ng cocaine. Tinanggap naman ni Belmonte ang pagbibitiw ni Singson. Nauna rito, nakipag-meeting na rin kanina si Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay House Speaker Feliciano Belmonte. Pinag-usapan nila ang maayos na paglilipat ng pamumuno sa Ilocos Sur. Pinag-uusapan na rin sa COMELEC ang pagdadaos ng special elections para sa nabakanting pwesto ni Singson. Kasabay nito, nagdesisyon na rin ang House Ethics Committee na itigil na ang pagdinig sa reklamo laban sa kongresista. Congressman Singson explicitly stated in a in a TV interview in Hong Kong after his conviction that he would resign from the House of Representatives. And I think personally that is the most honorable and prudent thing to do. Sinuspindi na rin ng Kamara ang sweldo at lahat ng benepisyo ni Singson simula kanina. Beverly Natividad, News 5. Bago tuluyang mabura ang pangalan ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson sa listahan ng mga kongresista, kilalanin muli natin kung sino ba talaga siya. Tupong vegan at graduate ng Business Administration sa Lasal, ang 42 anyos na si Ronald Singson. Ilan sa mga kumpanyang hinawakan niya ang music channel na Channel V at isang event and concert promotions ng mga kilalang singer tulad ni John Mayer at Usher. Swerte ang sabak niya sa politika noong 2001 bilang board member ng Ilocos Sur. Matapos ang 2 termino, tumakbo siya at nanalong kongresista ng unang distrito ng Ilocos Sur noong 2007. Noong taon ding yun, naghain si Singson ng panukala sa Kamara para agarang sunugin o sirain ang mga nakukumpiskang droga. Dito siya nakilala bilang anti-drug advocate. Pero ang mambabatas na kontra sa droga, sa drugs pa natimbog matapos mahulihan ng 26 grams ng cocaine sa Hong Kong. Ito ang umpisa ng kalbaryo niya na nauwi sa pagbibitiw habang nasa kalagitnaan ng ikalawang termino sa Kongreso. Ngayon ang simbahan sa usapin ng same-sex. Tanggap na raw nila ang pag-a-out ng mga bading at tomboy basta lang daw hindi sila makikipagtalik sa kapareha nila. Ikwento mo, Faith Obias. Ng simbahan ang mga bading at tomboy sa lipunan. Basta ang kondisyon, hindi sila makikipagtalik sa kaparehong kasarian. Bilang patunay dyan, inilabas ng CBCP ang Filipino version ng librong isinulat ng isang paring Amerikano noong 2007, ang Homosexuality and the Catholic Church. The book is basically in defense of the SSA in the sense that they do not merit any condemnation at once. Reason, because it's a natural disposition. It will be wrong only if you act on it. Ilan sa mga nilalaman ng librong ito ang basic questions tungkol sa homosexuality, pati na ang paliwanag kung bakit kinukondena ng Biblia ang pakikipagtalik sa kapwa-kasarian. Paglilinaw ng CBCP, hindi nila kinukontra ang gays and lesbians. Kayo ay masasave pa. There is salvation, there is hope. Yeah, to be saved from destruction of their dignity, destruction of their identity. Pero tila hindi tanggap ng grupong ladlad ang kondisyon ng simbahan. Dapat tanggapin nila na nilikha din kami ng Panginoon sa ganitong pamamaraan at tanggapin nila na kami ay naiiba. At yung pagmamahal at pakikipagtalik ay pribado na naming pamumuhay yon, na wala ng karapatan ang simbahan na ungkatin pa nila at pakialaman. Kami huhusgahan kung anong preferences meron kami.
It's our choice. Choice nila na kung anong gusto nila, choice nila yon. Hindi naman kami nangingialam. Choice din namin, huwag kami pakialaman. As long as wala kami sinasaktan, wala kami inapakan tao. Pananaw ng ladlad, isa na naman itong diskriminasyon laban sa mga bading at tomboy sa lipunan. Pero ayon naman sa simbahan, depensa na rin nila ito kontra RH Bill. Kapag naisabatas na daw kasi ang RH Bill, malaki ang tsansang maging legal na rin ang divorce at same-sex marriage na labis nilang tinututulan. Faye Tobias, News 5. Susunod sa aksyon, presyo ng gasolina tumaas. Pangatlong installment ng SLEX toll hike ipinatupad rin ngayong araw. Justin Bieber may mensahe para sa mga Pinoy. Abangan nyo yan mamaya dito sa aksyon. Every woman deserves to be beautiful and successful with the help of Ever Bilena Direct Selling. With our Ever Bilena business, lumago ito ng lumago hanggang sa masasabi kong meron na kaming financial freedom na hindi lang needs ang mabibili namin, pati na yung kunting wants. At saka itong negosyo namin, hindi lang para sa amin, pwede namin itong ipasa sa mga anak namin. Ever since na mag-member ako ng Ever Bilena, ang laki talaga ng pagbabago sa buhay ko. Ang dating pangarap ko lang, ngayon totoong-totoo na. Napakalaki ng suporta ng mister ko. Alam niya na ito ang passion ko at nag-e-enjoy ako. Naiintindihan niya ang aming negosyo, kaya tinutulungan niya akong magplano para mas mapalaki namin ito. Iba mag-alaga ang Ever Bilena, ba't di mo subukan? Join us and we'll bring out the best in you. Sakit ng ulo muli para sa mga motorista. Nagtaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Maging ang singil sa toll sa SLEX nagtaas din. Kaya ang grupong Piston nag-noise barrage na para manawagan sa pamahalaan. Ikwento mo, Michelle Orosa. Para sa transport group na Piston, panahon na para manghibasok ang gobyerno sa walang tigil na oil price hike. Matatawag na raw kasi na emergency ang nangyayari ngayon sa Libya, lalo't hinahatak nito pataas kada linggo ang presyo ng petrolyo. Outside factors po ay speculation na. Pag speculation, windfall profits na po makukuha dyan ng mga big three. Ay gumana ng aksyon ang gobyerno upang magpatupad ng pagpaparollback sa presyo at magkaroon ng price freeze. Piso ang tinaas ng Phoenix Petroleum, Petron, Shell at Chevron sa presyo ng kanilang diesel at kerosene kaninang umaga. 125 naman para sa gasolina. Ang Eastern Petroleum, 2 pesos naman ang dagdag presyo sa lahat ng kanilang produktong petrolyo. Ito na ang panlimang oil price hike ngayong taon. Pero mismong Department of Energy na ang nagsabi, kulang pa raw ang itinaas ng mga oil company. Nasa mahigit 2 piso kasi ang ginalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado noong nakaraang linggo. Yun ho yung anticipation po namin na mukhang magtataas na naman sila ngayong linggo. Sisimulan na rin ngayong buwan ang ikatlong round ng pagtataas ng toll ng SLEX. Umakyat na sa 290 per kilometer ang singil sa SLEX, mas mataas ng 10 sentimo. Bagamat parang wrong timing, giit ng TRB, hindi sila nagkulang sa paglathala ng impormasyon. Tayo naman po ay nagpa-anunsyo at nagbigay naman po ng ating pagpapaalam sa ating mga kababayan. Michelle Orosa, News 5. Showbiz action ulit tayo. Aktres na si Iza Calzado nagsorry sa media dahil sa pagsisinungaling tungkol sa kanyang pagpaparetoke. Totoo TV star na si Ariel Villasanta, iiwan na nga ba ang partner na si Maverick? At Justin Bieber, umaming may girlfriend na. Yan sa kwento ni Laila Chicador. Tunawi ni Iza Calzado ang dati niyang pahayag na diretokado ang kanyang sexing katawan. Nagsorry naman ang actress sa media dahil sa kanyang pagsisinungaling at nang tanungin naman siya kung lipo nga ba ang pinagawa niya. I would like to keep things private na. I already disclosed that information. Ang ganda na lang. Isa pang issue kay Iza ay ang 3 linggo niyang pagbabakasyon sa abroad kasama ang kanyang jowang non-showbiz. Honeymoon na nga ba ito? Matagal ko nang gustong magbakasyon and this is really the best opportunity for us to
to be together and relax. Chika number 2. Inamin ni Ariel na feel pa niya magkaroon ng isa pang TV show minus ang partner niyang si Maverick. At ang feel daw niyang makatambal sa show ang tunay niyang partner sa buhay na si Cristina Decena. Parang ang title niya, Wedding Around the World eh. So, parang isa reality na kung ano yung kultura ng ibang bansa, ganun kami kakasal. Sinika rin ang Totoo TV star na bonggang-bongga ang buhay nilang mag-asawa. Nag-iba na yung flooring natin dun sa kwarto. So from second floor na sa first floor. Una, nasa fourth floor kami, napunta kami sa second floor eh. Kaya yung honeymoon namin medyo madugo. What's up, guys? Chika number 3. Matapos ang ilang buwang pagde-deny, inamin ni Justin Bieber at ng Disney star na si Selena Gomez na sila na. Ngayong araw na ito ang birthday ng Canadian singer pero imbes na siya ang batiin, si Bieber pa ang may mensahe para sa kanyang Pinoy fans. Hey, what's up, everybody in the Philippines? This is Justin Bieber. I just wanted to say what's up. See how everyone's doing over there? I'm going to be coming and I'm going to be performing at the Mall of Asia concert ground, so I hope everyone comes out and supports. But I love you and I will see you soon. At yan ang latest aksyon sa showbiz. Laila Chikadora, News 5. Narito naman ang recap ng mga balita. Dalawang impeachment case laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez tuloy na ang gulong sa Kamara. Gutierrez hindi raw atrasan ng reklamo. Libyan President Muammar Gaddafi hindi raw bababa sa pwesto magkamatayan man sa Libya. They love me, all my people with me. They love me all. But if they do love they will die to protect me, my people. Dahil sa gulo sa Libya, presyo ng produktong petrolyo tumaas. Convicted drug trafficker na si Congressman Ronald Singson nag-resign na sa Kamara. CBCP naglabas ng libro na nag-iengganyo sa gays at lesbians na lumantad. Pero mga obispo, tiginit na hindi dapat maging aktibo sa sex ang third sex. At Justin Bieber, may mensahe para sa mga Pinoy sa mismong birthday niya. Bago po kaming magpaalam, pinaabot ng buong News 5 ang aming pakikiramay sa pamilya ng aming executive producer na si Jackie Sierda. Sumakabilang buhay na po ang kanyang inang si Remedios kaninang umaga. Muli po ang aming pakikiramay sa pamilya Sierda. At yan ang isang oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Susunod na ang Willing Willie.